Ito ang actual na layout ng ating design sa ID na ipiprint natin. So kailangan po na nakabaliktad po yung back portion ng ating ID bago natin i-print. At sa pag-print po natin, gagamitin pa rin natin yung ating L120 na ginamitan natin ng driver ng L1110. At dito sa print setting, ang gagamitin natin ng document size is naka users define tayo kasi babaguhin natin yung size. Nasa millimeter po tayo, 200 by 300. Naka landscape po siya gaya ng ating layout at gagamitan natin ng Epson Matte High. Huwag din po natin kalimutan na kapag nagprint tayo ng PVC, dapat naka-mirror image. Sa paglagay naman po ng printable material, yung papel na gagamitin natin, is kailangan po na dun sa part na hindi natutuklap ang ating printahan. So, eto na po siya. Gamit pa rin ang ating L120 na nakabaklas ang cover para mas madali nating makita kapag may error. Ito na po yung output. So, ito pong gagawin. Bibilisan na po natin. Nahatiin lang po sa gitna. Tapos, i-stapler po natin yan. Dapat po nakasakto yung pagkalagay ng back-to-back ng ating printed portion. Para hindi po tabingi yung ating ID. At atin pong lalagyan ng PVC na po. Bago po natin ilagay ang PVC sa gitna ng dalawang printed natin, so kailangan pong baklasin ng back to back yung nakakover na malipis na plastic. Kapag natanggal na, ilagay lang po natin sa gitna para yun pong maging base po ng ating PVC para tumigas po siya. Ayan na po. So, ipapadaan na natin sa ating antigong laminator. So, kailangan po na hindi po mainit kasi kapag mainit, baka madideform po yung PVC ID po natin. So, hindi po talaga siya dapat mainit. At ayan na po, ikakat na po natin. Dapat saktong-sakto lang. Papasok natin sa ating cutter, sa ating ID cutter. Sa mga nag-uumpisa pa po ng ganitong negosyo, kung may balak po kayo o may gusto po kayong itanong, comment lang po kayo sa baba at sisikapin po natin na masagot yung mga katanungan po ninyo. Salamat!